Nakatayo si Rosario sa harap ng salamin sa banyo. Nakatitig sa mukha niyang nanlilimahid pa rin sa pamumula. Tinakpan niyang kanyang mukha gamit ang magkabilang palad. Pilit pinapakalmang sarili. Anong nagawa ko? Mahinang usal niya, puno ng emosyon. Marahang pinupukpok niya ang dingding, nadidismaya sa sarili. Paano ko nagawang maging mahina? Bakit hinayaan ko na mahawakan niya ako ulit? Umiling siya, tila pinipilit burahin sa isipan ang mga alaala na nakaraang gabi. Pero ang anyo ni Noah at ang init ng yakap nito ay napakahirap kalimutan. Makalipas ang ilang minutong pananahimik, huminga siya ng malalim, pilit inaayos ang sarili. Mag-focus ka, Rosario. Huwag mong hayaang sirain ang damdamin mong lahat. Bulong niya habang muling tumititig sa refleksyon sa salamin. Paglabas niya ng kwarto, tahimik ang buong bahay. Akala niya nasa loob pa si Noah, pero bakante ng kinahihigaan nito sa sahig. Noah? Mahinang tawag niya, pero walang sumagot. Maingat ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan. Mula sa isa sa mga kwarto, narinig niya ang tawa ni Connor, kaya't sinundan niya ito. Pagbukas niya ng pinto sa kwarto ni Connor, nadat na niyang inaayos ni Noah ang korbata ng uniform ng kanilang anak sa harap ng maliit na salamin. Connor, halika dito. Tulungan mo si Daddy isuot ang sapatos mo. Masayang sabi ni Noah. Salamat po, Daddy. Masiglang tugon ni Connor. Napatigil si Rosario sa may pintuan. Parang natulala siya sa tagpong nakita. May kung anong kapayapaan sa panunood kay Noah habang masinsinang inaasikaso si Connor. Pero kasabay nito, may bigat din sa kanyang dibdib. Napansin din ni Noah ang presensya niya. Lumingon ito at bahagyang ngumiti. Magandang umaga, Rosario. Hindi kagad siya sumagot. Pumasok siya sa silid at umupo sa silyang malapit sa study table ni Connor. Maaga kang nagising, sabi niya. Walang emosyon, sa tinig, pilit kinukubli ang pagkailang, lalo't naroon si Connor. Alam naman niya nagising na si Noah kanina pa. Maaga talaga akong gumigising, lalo na ngayon. Gusto kong tumulong sa pag-aalaga kay Connor. Sagot ni Noah habang maingat na isinusuot ang sapatos ng bata. Nakatingin si Connor kay Rosario. Kumikislap ang mga mata. Mommy, sabi ni Daddy siya raw ang maghahatid sa akin sa school mamaya. Sasama ka po ba? Ngumiti si Rosario ng bahagya sa anak. Kailangan magtrabaho ni Mommy, anak. Pero si Mommy ang susundo sa iyo mamaya. Medyo nadismaya si Connor pero muling ngumiti. Okay lang po, Mommy. Si Daddy na lang po maghahatid. Tumayo si Noah at tumingin kay Rosario. Handa na ako. Kung okay lang sa'yo, ako na maghahatid kay Connor ngayon. Tumango lang si Rosario, walang sinabi. Bahala ka. Ang mahalaga makapasok si Connor ng maayos. Tumango rin si Noah. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko yon. Tumalon si Connor mula sa kama at niyakap niya si Rosario. Mommy, kapag natagalan si Daddy sa pagsundo, si Mommy na lang pong susundo ha? Napatawa si Rosario at hinaplos ang ulo ng anak. Hindi malilate ang daddy mo, Connor. Pero kung sakaling malate siya, si Mommy ang susundo. Promise. Pagkatapos na masigurong handa ng lahat, hinawakan ni Noah ang kamay ni Connor at naglakad papunta sa pinto. Pero bago tuluyang lumabas, tumigil na muna siya sa harap ni Rosario. Kung may kailangan ka rito sa bahay, sabihin mo lang, uuwi rin ako kagad. Sabi niya ng mahinahon, pilit binabasa ang reaksyon sa mukha ng babae. Tumango lang si Rosario, hindi siya tinitingnan ng diretsyo. Huwag mo kalimutang pakainin si Connor sa tamang oras, malamig niyang paalala. Bahagyang ngumiti si Noah. Oo naman, at nang tuluyang magsara ang pinto, doon palang napalalim ng buntong hininga si Rosario. Umupo siya sa sofa sa sala, tila ninanamnam ang bigat na nararamdaman. Bakit ang hirap ng alisin sa buhay ko? Bulong niya sa sarili habang mariing hawak ang laylayan ng kanyang blazer. Samantalang sinamahan ni Noah si Connor papasok sa classroom matapos masigurong maayos ng lahat. Bumalik siya sa kotse at saglit na naupo habang nakatitig sa cellphone. Biglang bumalik sa isip niya si Rosario kung paano nanatili pa rin itong malamig sa kabila ng lahat ng kanilang pinagsaluhan kagabi. Hindi ako susuko, bulong ni Noah sa sarili. Rosario, pagbibigyan mo rin ako. Magsisimula ulit ako. Mula sa simula kung kailangan. Ini-start niyang makina, handang bumiyahe pupunta sa bago niyang opisina. Pero sa loob ng puso niya, alam ni Noah, ang laban para muling mapasa kanyang puso ni Rosario ay mas mahirap pa kaysa sa muling pagsisimula ng kanyang karera.
Sa opisina ni Rosario, nasa lamesa si Rosario at nakatuon ng mga mata sa dokumentong kailangang pirmahan. Tila abala siya, pilit tinatapos ang trabaho bago magtanghalian. Biglang may kumatok sa pinto. Mabilis na pumasok ang kanyang sekretarya. Pasensya na po sa istorbo, Mrs. Rosario. Nais po kayong makita ni Mr. Benedict. Paghihintayin ko po ba siya? Napataas ang tingin ni Rosario, bahagyang nagulat. Si Benedict? Papasukin mo siya. Tumango ang sekretarya at kagad nang lumabas. Ilang sandali pa, pumasok si Benedict na may malaking ngiti. Nakaayos itong mabuti sa suot na mamahaling suit. Halatang puno ng kumpiyansa ang dating. May dala pa itong pulang rosas. Rosario, bati niya sa malambing na tinig. Ngumiti ng bahagya si Rosario. Benedict, ano sadya mo rito? Lumapit si Benedict at nilapag ang pulang rosa sa lamesa ni Rosario. Gusto lang kitang makita at syempre, hindi ko napigilang magdala nito para sa'yo. Tinignan sandali ni Rosario ang rosa sa binalik tingin kay Benedict. Dumayo ka lang para ibigay ito? O may iba ka pang pakay? Tanong niya sabay krus ng braso sa dibdib. Napatawa ng mahina si Benedict. Diretso ka pa rin sa punto mo, ano? Sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. May narinig akong usap-usapan ng relasyon niyo ni Noah, isang kasunduan lang. Isang contract marriage. Naniga si Rosario pero pinilit niyang ikubli ang reaksyon. Ang bilis kumalat ng mga salita. Malamig niyang sagot. Tumango si Benedict na natiling nakatitig sa kanya. Alam kong hindi ito saklaw ko pero hindi ko na kayang manahimik. Gusto kita ngayain. Mag-dinner tayo mamaya. Napataas ang kilay ni Rosario. Dinner? Oo, sagot ni Benedict nang may kumpiyansa. Isipin mo na lang na date. Gusto ko makasama ka, sigurado ako na kailangan mo rin ng oras para makapagpahinga. Napangiti si Rosario, bagamat may halong pagdududa. Ang taas ng kumpiyansa mo, Benedict. Dahil alam ko na may dahilan ako para maging ganon. Tugon niya na mangiti. Ano Rosario? Magpapareserve na ba ako ngayon o kailangan mo pa ng oras para mag-isip? Sandaling natahimik si Rosario. Sa isipan niya sumaging imahe ni Noah na siya pang naghatid kay Connor sa eskwela kaninang umaga. Pero kagad inilamon ng kanyang pride ang alaala. Tinitigan niya si Benedict ng matalim. Sige, wika ni Rosario sa huli. Pwede tayo mag-dinner mamayang gabi. Sumilay ang malapad ng ngiti kay Benedict, halatang nasiyahan. Mabuti, susunduin kita ng alas 7. Tumango lamang si Rosario. Hihintay kita dito, tumindig si Benedict, bahagyang yumuko bilang paggalang. Hanggang mamaya Rosario, at salamat sa pagkakataon. Pagkaalis ni Benedict na natiling nakatitig si Rosario sa pulang rosas na nasa kanyang lamesa. Puno ng magkahalong damdamin. Pilit niyang sinasabi sa sarili na isang simpleng hapunan lang ito. Walang kahulugan. Sa mansyon, maagang umuwi si Noah mula sa trabaho. Kaninang umaga pa niya nararamdaman ng kakaiba, lalo na tabala ng gusto si Rosario nitong mga nakaraang araw. Tulog na po si Connor, sir, sabi ng yaya habang dumadaan sa sala. Tumango si Noah. Salamat, titinan ko lang siya sandali. Pagkasiguro niyang mahimbing na natutulog si Connor, bumalik siya sa sala. Napatingin siya sa orasan sa dingding. Alas 6 na. Karaniwang nandun na si Rosario sa ganitong oras. Umilaw ang cellphone niya sa mesa. Isang mensahe mula kay Rosario. May dinner ako kasamang isang kliyente. Huwag mo na akong hintayin. Napakunot ang noon ni Noah matapos basahin. Hindi niya alam kung sinong tinutukoy na kliyente. Pero may kutob siyang may mali. Alas 7 dumating si Benedict sa opisina ni Rosario gamit ang kanyang mamahaling kotse. Paglabas ni Rosario, mula sa main entrance suot ang eleganteng itim na bestida, hindi napigilan ni Benedict ang paghanga. Napakaganda mo, papuri niya habang binubuksan ang pinto ng kotse. Salamat, maikling sagot ni Rosario saka umupo sa loob ng walang dagdag na salita. Sa marangyang restaurant, mainit at maliwalas ang paligid. Pilit pinasag ni Benedict ang katahimikan gamit ang mga biro, habang si Rosario naman ay nakikinig paminsan-minsan lang at ngumingiti. Ngunit ang isip niya paulit-ulit na bumabalik sa umagang yon kung paano inalagaan ni Noah si Connor. Napansin ni Benedict ang tila pagka-distracted ni Rosario. Maayos ka lang ba? Malumanin niyang tanong. Natauhan si Rosario. Oo, ayos lang ako. Pasensya na, medyo pagod lang. Ngumiti si Benedict. Kung ganon, isipin mo na lang na ito'y oras para makapagpahinga. Ang gusto ko lang, makita kang masaya, Rosario. Hindi na siya sumagot. Ngumiti lang si Rosario. Pilit ini-enjoy ang hapunan.
Kahit ang puso niya'y tila hungkag, gabi yun ang maramdaman ni Noah na may mali. Hindi mapakali ang kanyang isipan, puno ng imahe ni Rosario. Ang mensahe nito kaninang hapon ay tila kakaiba. Buwang pa siya niya, binuksan niyang tracking app na lihim niyang nilagay sa cellphone ni Rosario para sa seguridad. Lumitaw ang lokasyon nito, nasa isang marangyang restaurant sa sentro ng lungsod. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niyang kanyang jacket kagad na lumabas. Pagdating sa restaurant, sumilip si Noah sa loob sa pamamagitan ng malaking salamin. Agad niyang nasilayan ng isang mesa sa sulok kung saan nakaupo si Rosario kasama isang lalaki. Bahagyang nakayuko si Benedict, halos magdikit ang kanilang mga mukha. Nakangiti ito, pilit inaangking halikan si Rosario na halatang nagulat at hindi kagad nakagalaw. Dumagungdung ang galit ni Noah, mabilis siyang pumasok. Hindi alintana mga matang nakatingin sa kanya. Walang pasabing marinyang sinunggaban sa kwelyo si Benedict at pinukol ng malakas sa suntok. Halos mapaupo ito sa sahig. "Huwag mong gagalawin ang asawa ko," sigaw niya. Garalgal ang tinig sa tindi ng galit. Tumayo si Benedict, pinunasan ng dugo ang labi. Ngunit ngumisi ng mapanokso. "Asawa? Si Rosario? Hindi ba't kasal at kontrata lang kayo? Alam na yan ang lahat, Noah." "Buwisit ang bibig mo." Muling bubuelo si Noah pero mahigpit na hinila ni Rosario ang kanyang braso. "Tama na, Noah," singhal ni Rosario. Halos pabulong ngunit puno ng galit. Sandali siyang tumingin kay Benedict bago muling kaladkarin si Noah palabas ng restaurant. Pagkalabas nila, marahas na binitawan ni Rosario ang pagkakahawak sa kanya. Matulis ang tingin nito. "Ano bang iniisip mo, Noah? Pinahiya mo lang ako sa harap ng lahat." Sinubukan kanyang halikan Rosario. Maring tugon ni Noah. Mataas pa rin ang boses. "Hindi mo ba naintindihan? Hindi ko kaya nakatayo lang at pinapanood yun." "Bakit? Dahil asawa mo ko?" Sarkastikong balik ni Rosario. Ginagaya sinabi ni Noah kanina. "Nakalimutan mo na bang kontrata lang ang kasal natin? Pwede kong gawin ang gusto ko. Hindi yun dahilan para hayaan mo paglaruan ka ng ibang lalaki." Balik ni Noah, naglalagablab ang mga mata. "Ano pakialam mo?" Sigaw ni Rosario. Halos mabasag ang tinig. "Hindi ka dapat nandito." Tinitigan siya ni Noah ng mariin. "Pakialam ko dahil mahal kita, Rosario." Nalalaki ang mga mata ni Rosario. Hindi kagad makapagsalita. Ngunit kagad ding umiling. Pilit binabaliw ang nag-uumapaw na damdamin. "Wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko. At hindi mo rin kayang magpatuloy na magpanggap na wala ako, Rosario." Tugon ni Noah. Mas malumanay ngunit mariin pa rin. "Alam ko na may nararamdaman ka pa. Kita ko." Napakapit si Rosario sa dibdib. Ramdamang malakas sa tibok ng puso. Ngunit pinilit niyang magpakatatag. "Lumayo ka, Noah. Huwag mo na akong gambalain." Napabuntong ninga si Noah na natiling nakatitig sa kanya, puno ng sakit na hindi kayang ikubli. "Kung yan ang gusto mo, aalis ako." "Pero hindi ako susuko, Rosario. Lalaban ako hanggang sa tuluyan mo maunawaan nandito ako. Hindi lang parang kay Connor, kundi para rin sa'yo." At sa hindi na nga nagsayang ng salita, tumalikod si Noah at nagpahalakad palayo. Iniwan si Rosario nakatulala at nakatayo sa harap ng restaurant. Lumapit si Benedict kay Rosario nakatayo pa rin sa harap ng restaurant. Baka sa mga matang pagsisisi. Marahan niyang hinaplos ang braso ng dalaga. Pilit inuhuling atensyon nito. "Rosario, patawarin mo ko," mahina niyang sabi. "Hindi ko dapat ginawa yun kanina. Nadala lang ako. Hindi ko sinasadyang iparamdam sa'yo na hindi ka komportable." Tinitigan siya sandali ni Rosario. Nanatiling matigas ang ekspresyon. "Mali ka, Benedict," marinyang tugon. "Ayokong tinatrato ako ng ganyan, lalo na sa harap ng ibang tao." Tumango si Benedict, inaamin ang pagkakamali. "Naiintindihan ko, gusto ko lang na ipakitang nararamdaman ko. Pero hindi ko intensyon na saktan ka o galitin ka." Napabuntong hininga si Rosario, ramdamang pagod sa dami na nangyari ngayong gabi. "Mas mabuti sigurong umuwi na ako. Salamat sa oras mo, Benedict. Pag-usapan na lamang natin to sa ibang pagkakataon." Bahagyang yumuko si Benedict, nagbigay daan sa kanya. "Sige, at pasensya na ulit. Sana makalimutan mo na lang yun." Hindi na sumagot si Rosario. Tumalikod na lamang siya at naglakad papunta sa kotse. Sinusubukang pakalmahin ang magulong isip. Pagdating sa bahay, padabog niyang hinubad ang sapatos at dumiretso sa kwarto. Ngunit kakaibang katahimikan ang bumungad sa kanya. Napatingin siya sa kama. Wala si Noah doon. Napakunot ang kanyang noo, tila may kakaiba. Bahagya niyang binuksan ang pinto at natanaw na bukas pang ilaw sa kwarto ni Connor. Dahan-dahan siyang lumapit at bahagyang binuksan ng pinto.
Nakita niya si Noah na natutulog sa tabi ni Connor. Mahigpit na niyayakap ang anak. Mapayapa ang mukha nito, ngunit talatang may pagod. Napatigil si Rosario sa may pinto. Pinagmamasdan ng tagpo. Sandaling uminit ang kanyang puso. Alam niya kung gaano kamahal ni Noah si Connor. At yun, ang hindi niya kayang itanggi. Ngunit mabilis din siyang binalik ng isip sa realidad. Kumatok siya ng marahan. Dahilan upang magising si Noah. Dahan-dahang minulat ni Noah ang mga mata. Bahagyang nagulat nang makita si Rosario sa may pinto. Hindi ka pa natutulog? Paus nitong tanong. Ako dapat na nagtatanong niya, malamig na tugon ni Rosario. Bakit ka natutulog dito? Marahan siyang bumangon. Maingat na huwag magising si Connor. Naisip ko, mas mabuti nang dito na lang ako. Alam kong position ko, Rosario. Asawa lang ako sa papel at saka umiwas siya ng tingin. Ayokong maabala ka. Tumaas ang kilay ni Rosario ngunit hindi nagsalita. Pinakatitigan niya lang si Noah, pilit binabasang ekspresyon nito. Galit ka ba? Tanong ni Noah sa wakas, mababang tinig. Bakit naman ako magagalit? Balik ni Rosario, may halong pangasarang tono. Alam mong limitasyon mo. Maganda yon. Mapait ang ngiti ni Noah. Gusto ko lang gawin ng tama para kay Connor. Ayoko madami siya sa kung anong meron man ako sa atin. Nanahimik si Rosario. Hindi alam ko anong dapat isagot. May bahagyang nakaramdam siya ng pagkakasala sa lamig ng pakikitungo. Ngunit mas malaki pa rin ang kanyang ego upang aminin yon. Kung wala nang mahalaga, babalik na ako sa higaan. Dagdag ni Noah. Tila gustong tapusin ang usapan. Dahan-dahang tumango si Rosario. Sige, tumalikod siya at bumalik sa sarili niyang kwarto. Ngunit yung gabing yun, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya nangyari sa restaurant, ang mga sinabi ni Noah at ang mga damdaming pilit na sumisibol muli. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa dati. Lumabas siya ng kwarto at nadatnan si Noah sa kusina, abala sa paghahanda ng almusal ni Connor. Magandang umaga, bati ni Noah. Hindi man lang lumingon na para bang alam niya nang nandun si Rosario. Good morning, tipid na sagot ng babae. Sandali siyang nanahimik. Tanging kalansing ng mga kawali ang umaalingaw-ngaw. Gusto mo ng kape? Basag ni Noah sa katahimikan. Tumango si Rosario. Oo, salamat. Binuhos ni Noah ang kape sa tasa at tinabot sa kanya. Naupo sila sa mesa. Pareho pa ring walang imik. Tulog pa ba si Connor? Tanong ni Rosario. Basag ang katahimikan. Tumango si Noah. Hayaan na lang muna natin siyang makatulog. Mukhang pagod pa siya. Tumango lang si Rosario at sumimsim ng kape. Noah, bigla niyang sambit dahilan para mapalingon ang lalaki. Tungkol sa kagabi, tinitigan siya ni Noah, naghihintay ng kasunod. Salamat sa pag-aalaga kay Connor. Wika niya sa huli. Bahagyang ngumiti si Noah. Tungkulin ko yon bilang ama niya. May gusto pang sabihin si Rosario, ngunit nanatili sa kanyang lalamunan ng mga salita. Nakatitig na lamang siya sa itaas ng kape. Pilit iniiwasan ng kakaibang damdamin na unti-unting umuusbong sa kanyang puso. Samantalang si Noah na natiling nakatingin sa kanya, may bagong pag-asang dahan-dahang lumalabas.